Thank you, Pastor Jack, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Alam niyo po, napakabilis ng panahon. Nasa March na ho tayo at meron ho tayong bagong series po ngayon na pag-aaralan. Sino po nag-expect kay Lord ngayon? You need to expect dahil po kapag ikaw ay laging umaasa, nag-expect sa Lord, that is faith. Na alam mo, ibibless ka ng Lord. Sinong umaasa po ng blessing ngayon? Sino po ang umaasa ng healing, pagpapagaling ng Lord ngayon? Amen. Wala pong imposible sa Lord because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nagpagaling po si Lord noon, hanggang ngayon nagpapagaling po siya. Amen. Kung nagpe-pray po kayo ng, kung naman po pinagpe-pray nyo, financial breakthrough, sino po nagpe-pray ng financial breakthrough? Hallelujah. Believe, maniwala po kayo na kayo'y mahal ng Diyos. Amen. Expect something good tonight from the Lord. Amen. So ang tema po natin sa buong buwan po ng Marso ngayon is about believers' spiritual powers. This is very important at na kadalasan, alam lang po natin, kapag ikaw ay Kristiyano, dapat mabait ka, maamo ka, ganun po yung ano ho natin. Pero you need to understand, dapat kung ikaw ay Kristiyano, dapat palaban ka. Wala nag-i-amen, no? Palaban ka sa demonyo. Palaban ka sa pagsubok. Palaban ka sa kahit anong binabato ng dyablo. Hindi po pwedeng ano lang ho tayo, puro defensive lang. Kailangan po tayong umatake. Kailan lang po, God reminded me about sa prayer. Kasi po merong 3 points ako laging tinitignan sa prayer. Pero yung pangatlo, nakakalimutan ko po kadalasan. We pray, ako po yung nagpe-pray for me to be intimate with God. Nagpe-pray po tayo para mas maging close tayo sa Panginoon. Amen. Pangalawa, nagpe-pray po tayo para po tayo ay ma-filled ng power ng Holy Spirit. Amen. At pangatlo po, ito po yung madalas nating nakakalimutan, we pray para po atakihin po natin ang dyablo. Amen. Prayer works. We are warriors of God. Kailangan malaman mong nung ikaw ay na-born again, na nung ikaw ay tumanggap sa Lord, kasama ka na sa giyera. Sabi po ng Bible na tayo ay hindi po tao o hindi yung merong laman o dugo ang kalaban po natin, ang makalaban po natin mga espiritu. And that is, araw-araw po yan, meron tayong spiritual struggle. Kaya nga po araw-araw, dapat po lumalaban po tayo. Kaya nga po, we need to understand that we have spiritual powers na pinagkaloob po ng Panginoon po sa atin upang patuloy tayong magtagumpay. Hindi po tayo maging victims, kundi tayo po maging victors. Victorious po tayo kay Jesus. Amen. Kahit anong sitwasyon po natin, yes, dadaan po tayo ng maraming tribulation, maraming problema, but it does not mean that you are a loser. We are more than conquerors in Jesus Christ. For we can do all things through Christ who gives us strength. Amen. So ang unang power na pag-uusapan po natin ngayon is the living Word of God. The living Word of God. Ang sabi po ng Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, sa aming kalakasan na taglay po namin ngayon. We thank you, Lord, sa mga pagpapala mo na patuloy mong binubuhos sa amin araw-araw. Ang kapayapaan, ang kagalakan ay laging nasa amin dahil ang banal na Espiritu ay nasa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we expect great things from you tonight, oh God. Something good is going to happen to each and every individual. We allow you, Holy Spirit, to move to every individual, Lord. Fill our hearts, fill our spirit with your power, with your love, oh God. For we are victors, we are victorious in Christ, oh God. And as we believe and receive your word, oh God, tulungan mo kami na maunawaan po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na salita upang araw-araw ay magamit po namin ito at magtagumpay kami sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok at tukso ng kaaway. And as we believe, receive your word, let there be healing, let there be deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po dyan, for the Word of God is alive. Sa iba salin po, living and active. Buhay po ang salita ng Diyos, ang sabi po dyan. Did you know,
yung pinakamalaking library po sa US, ang tinatawag pong Library of Congress, nasa Washington DC po ito, na meron po siyang 195 million items and more than 70 million books. Pero sa dami, imagine that, yun lang pong 1 million books, hindi po natin ma-imagine kung gaano karami po yun. 17 million books, tapos meron po siyang 195 million items na iba't ibang printed materials. And yet, sa loob po ng Library of Congress na yun, na pinakamalaking library sa buong mundo, isa lang po ang aklat doon na sinasabi niyang siya ay buhay. Walang ibang aklat na nagsasalita pong na yung aklat na yon ay buhay, kundi ang Bible lang po. Dito po niya sinabi, the Word of God is alive and active. And that is why kahit alam mo na, binasa mo na, ang salita ng Diyos, ako po hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na po nabasa, lalo na po ang New Testament. Hindi ko na po binibilang yan. Kasi po, every time na inuulit-ulit ko po ang salita ng Diyos, meron pa rin pong fresh revelations ang Panginoon. Bakit po? Buhay po ang Panginoon. Unlike po ang mga ibang libro katulad po ng mga pocket books na binabasa niyo siguro marahil hanggang ngayon, basahin mo ngayon, basahin mo bukas, iisa lang po ang mensahe niyan. Hindi po nagbabago. Sige, basahin niyo po uli si Snow White. 7 pa rin yung dwarfs niya hanggang ngayon. Matutulog pa rin siya. No? Tapos darating yung kiss ng prince. Alam niyo po, kahit po yung newspaper, ano pong basahin niyo, anumang material, anumang pong aklat, ang basahin po niyo, kahit po yung mga sinulat po niyo, Rizal, wala pong buhay. Isa lang pong aklat ang merong buhay, walang iba kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. You need to believe na ito po ang salita ng Diyos. Mali po yung sabihin natin, ang aklat na ito ay naglalaman. Hindi po ito ang salita ng Diyos. Pastor, yung sinabi ni Judas, salita ng Diyos, no? Opo, kinukwento ng Holy Spirit sa atin. Kahit po sa korte, kapag sinabi mong narinig ko po, sinabi niya ganito, salita mo na yon. Kinukwento ng Diyos kung ano yung mga nangyari noon upang matutuho tayo. This is the Word of God. Alam mo, noong 2007, nung po nag-dialysis po ako, nagtanong din po ako, sabi ko, am I in the right faith? Sabi ko, tama ba yung pananampalataya na pinasukan ko? Bakit nangyari sa buhay ko ito? Am I in the right faith? Buhay ba ang Diyos? Lord, totoo ka ba? At ka ba talaga? O ba't milyari kimbiya ko? Di balo ko, Lord, dakal ko kasalanan, dakal ko. Bakit nangyari ito? Totoo ba yung Bible? Ito pong pinag-aralan ko po. Nung pumasok po ako ng Bible school, for more than 2 weeks, sabi ko, kamangha-mangha ang Bible. Napakahirap po niya. Ang dami pong, more than 2,000 prophecies na po exactly fulfilled, accurately. Ang pinakamahirap po dito yung virgin birth. Na hanggang ngayon wala pong ganon. At yung pong mga genealogy, alam niyo po yung mga genealogy from Adam, at makita niyo po hanggang kay Jesus, nakarecord. Tayo po, yung lolo ng lolo natin, hindi po natin kakilala. Pero makita niyo po, iba't ibang genealogy, kahit saan po, matatagpuan niyo po, lalo na sa Old Testament, inulit pa po ni Matthew, mga archaeological evidences. Makita po natin yung sa Mount Ararat po, 1950s, nakita po ng isang scientist na merong shape ng barko po doon, bumaba po sila. Yun pala yung Noah's Ark na sinasabi ng Bible, sa Mount Ararat talaga napunta. Kung saan dumaan po yung mga Israelites sa Red Sea, na tinignan po nila kung may mga buto po ng mga kabayo doon at saka mga tao po at saka chariots, nakita na meron po. Nagpapatunay na totoo ang Biblia. Yung hindi po naniniwala sa Biblia, tingnan nyo lang ang Israel. For almost 2,000 years, walang Israel. Nagkaroon lang po ng Israel noong 1948. I can't imagine yung mga tao po noon, noong 18th century, 17th century, 15th century, at mas maaga pa, hindi nila alam kung anong Israel. Pero sabi ng Lord, bago siya bubalik, i-restore niya ang Israel. Kaya alam niyo po, malapit nang dumating ang Panginoon. Napakaliit po ng Israel, malaki pa sa Luzon, napakalaki po ng mga kalaban niya, ang Iran, ang Iraq, lahat po ng mga nasa Middle East. No, pati po ang Russia, malalaki po ang kalaban po ng Israel, pero hindi sila manalo-nalo sa Israel. Bakit? Buhay ang Diyos. Kung buhay ang Diyos sa Israel, buhay po ang salita ng Diyos. Totoo ang Biblia. Huwag ka nang magduda, kapatid. Pag-aralan mo mabuti. Sabi ko po, minsan po merong nakipagdebate sa akin na pag nagda-dialysis ako more than 15 years ago. Sa Muslim po siya, kino-convert po niya ako. Manahimik po. Nananahimik lang po ako. Pero nung sinabi niya na yung Biblia ng mga Kristiyano ay hindi totoo, nagsalita na ako. Ang sabi ko ganyan, makinig ka, kapatid ka ako.
yung aklat nyo, 1,500 years pa lang, kinopya lang ni Muhammad, puro pa kasinungalingan ka ako. Ewan ko po, ano po ako, patayin na ako, makakain ko na, pero wala ako pong pakialam ka ako. Yung Biblia, kakong ganyan, more than 3,000 years na ang pinakamatanda niya ka ako. Tapos may mga prophecy siya na very accurate. Tapos sabi ko, bago mo sabihin ng Biblia, hindi totoo, pag-aralan mo muna. Kaya po yung mga taong, meron kayong kakilala, sabi nila yung Biblia, hindi siya totoo. In fairness, bago mo sabihin yon, pag-aralan mo muna. Kapag napag-aralan mo, doon mo sabihin kung totoo o hindi. May mga ilang scientists, I think 7 scientists po nung research ko po ito, gusto nilang patunayan na ang Biblia hindi totoo po. Na talaga pong nagsulat po sila, nag-research po sila lahat po. On the 3rd year na pagre-research po nila, ilan po sa kanila na born again. Hanggang doon sa 5th year po, yung mga natitira, lahat po. To make the long story short, itong mga scientists na ito, lahat po sila na born again. They concluded na totoo ang Biblia, totoo ang Diyos. Merong Diyos. At kapag namatay tayo, tayong lahat mananagot sa Diyos. And that is why you are sitting in the right faith right now. You are standing in the right faith right now. Because Jesus is alive. And He's coming back soon. Amen. So mahaba po yung intro ko. Number 1, the Bible has supernatural power because God's Word help us overcome sin. Amen. Ang sabi po ng Psalms 119, 9-11, how can a young person stay on the path of purity? Paano daw yung young people, ng youth, ay makapamuhay sa isang dalisay, pure, holy na buhay? Bakit po young person ang sinabi po ng salita ng Diyos dito? Because yung mga young people, sila po ang prone sa pinakamaraming kasalanan. Dahil curious sila, gusto nilang ma-experience ang lahat. Kaya sabi dito, paano? By living according to your word. Makakapamuhay lang po ang isang makasalanang tao according to the word of God. Sabi yan, I seek you with all of my heart. All my heart, ang sabi po ni David dito, do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Alam niyo po, maraming mga tao, marami silang alam sa Bible. Even theologians. Alam niyo po sa pag-aaral ko po sa Bible school, may maraming mga theologians because walang power ng Holy Spirit na nag-backslide. Ang dami po nilang alam. Kailan lang po, mga years ago, before the pandemic, meron pong napakatalino po. Isa po siyang, dito ang tawag doon. Pero siya, napakagaling po niya sa Bible, maging sa mga debate po. Pero po nung namatay po siya, ang buhay po niya hindi maganda. Marami lang pong alam. Marami po siyang naging kasalanan, marami siyang naging babae, pero walang power ng Holy Spirit. Marami pong tao na alam nila ang Bible, pero walang power ng Holy Spirit. Si Satan alam po niya ang Bible, pero walang power ng Holy Spirit. Amen po ba? So wag po niyong pagmalaki kung marami kayong alam. Dapat niyan nakikita ba yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyo? Nakikita ba si Kristo po sa atin? We need to meditate the Word of God at ito po'y malagay sa ating mga puso to overcome sin. Kung wala pong salita ng Diyos po sa atin, wala yung kapangyarihan ng salita ng Diyos po sa atin, hindi po tayo mananalo. Kaya nga sabi po ni David, I have hidden your word in my heart. Ano po ang heart? Hindi po itong physical heart. In the Bible, pag nababasa niyo po yung heart, hindi po talaga yung physical heart. Kasi po, wala pong kinalaman ng physical heart po dyan. Ang heart po sa Bible, it pertains to your mind, to your will, to your soul. Yan po yung Kaya sabi po ng Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he. Paano mag-iisip yung puso? Ang nag-iisip po talaga yung mind, your soul. Yun po talaga ang nag-iisip po. Ito po talaga ang heart po natin. Our inner being. Yun po ang heart po natin. Kailangan ipasok po natin sa pinakapagkatao po natin ng salita ng Diyos upang magtagumpay po tayo sa kasalanan. Psalms 133, sabi dito, direct my footsteps according to your word, let no sin rule over me. Ang salita ng Diyos, siya po ang nagdidirect sa ating mga lakad sa buhay. Dapat malaman po natin, tayo ba ay nabubuhay according sa word ng Lord? Tayo ba ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ang magsasabi po
ang salita ng Diyos, ito po salamin. Pag tinignan mo, binasa mo ang salita ng Diyos, makikita mo kung ano ang mali mo. Pero yung iba, kapag nagsabasa ng salita ng Diyos, nakikita nila ang mali ng iba. Ay, para kang kayin eh. Maganda rin po yun. Pero una sa lahat, makita muna po natin ano ba ang diferensya po natin. Lahat po tayo, kahit po kami mga pastor, hanggang ngayon may binabago pa ang Diyos. Hindi po tayo perfecto. Kaya nga po kailangan po natin ng banal na Espiritu, kailangan po natin ng salita ng Diyos upang tayo patuloy na mabago at maging kamukha ni Kristo bago po siya dumating. Amen. So God's Word is our guide to the path of righteousness. Ang salita ng Diyos, ito po ang magiging guide po natin, ito po ang magtuturo sa atin para lumakad po tayo sa daan ng katuwiran. Yung tamang daan po, hindi po siya dating daan. Tamang daan po. Psalms 119:105, ang sabi po dyan, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Alam niyo, mag-ingat po kayo sa ibang translation. Nakalimutan ko na ano po tawag doon sa isang translation. Sabi po niya, your word is a flashlight to my feet. Masyado namang modern. Alam niyo po bakit po lampara? Sabi po dyan, ang salita mo ay lampara para sa aking paa at ilaw para sa aking daanan. Kung kayo po ay nabuhay noong mga panahon po na talagang baryong-baryo pa, no? Magdadala tayong lampara, lalo na kung pupunta po tayo sa madilim o sa bukid, ganyan ho, no? Naranasan po kasi namin ito. Kaya po sabi po dyan, your word is a lamp for my feet. Para makita mo kung ikaw ay merong natapakan. Kung mali po kung saan ka nakatayo. Baka nakatapak ka na ng kain ng kalabaw, ganun ho, no? May mga ganyan po, o kaya baka mahulog ka, may kanal pala. Or baka may ahas dahil madilim. Tapos, tinataas mo ang lampara para makita mo ang daanan mo. Kaya nga po, your word is a lamp for my feet para makita mo kung tama pa ba ang tinatayuan mo ngayon, tama ba yung sinagot mong boyfriend or girlfriend, tama ba yung pinasok mong negosyo. Tinitignan mo para makita mo kung saan papunta yung paa mo at tignan mo kung yung daan mo tama, itaas mo ang salita ng Diyos sa buhay mo para makita mo kung tama yung mga decision mo, tama ang nilalakaran mo. Ganito po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Makikita po natin yan. Kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kompleto na po ito upang magtagumpay tayo sa buhay dito sa lupa. Sa lahat ng problema po natin, kompleto na po ito. Sapat na at higit pa si Kristo sa lahat ng mga tanong po natin. Amen po ba? Kaya kailangan po natin ng salita ng Diyos upang magtagumpay ho tayo. Hindi tayo maligaw. Mapagtagumpayan po natin ng kasalanan. Hindi po tayo dumaan sa daan ng kasalanan. Makita po natin hindi ata tama ito. Nabibigyan po tayo ng discernment because of the Word of God and because of the power of the Holy Spirit residing in us. Amen. Kaya nga po, alam niyo po, tanong ko lang po sa inyo, sino po dito ang natapos niyo na po New Testament? Wala? Wala akong kasabi, Kenneth? Why kayong kasabi ko? Wala na mga liwa. New Testament lang po. Meron na po? Wala pa? Karitak na nandito. Watang kay manalbe kayong Netflix. Dito ang ating season. Ilang oras yan? Lamarang ko talaga ba siya? Sino po nakatapos na ng Bible? Old and new? Ilan pa lang ho, no? Alam niyo po, pastor, kasi kung minsan hindi ko naintindihan, basahin mo lang. Ako po, hanggang ngayon, marami po akong hindi naintindihan. Lalo na kung minsan mainip ka doon sa maraming numbers, bigat. Ang bigat pong basahin ko minsan. Ang daming numbers. Pero kailangan kong basahin. And then one day, kung minsan kapag inuulit ko, kung minsan nakakapagod po magbasa, ang ganda po ng technology ngayon, sa phone po natin, pwede kang mag-download ng audio Bible. No, kahit anong translation, English, Tagalog, meron pang kapangpangan, New Testament lang po siya. No, kaya nga po, limbawa po, pagod na kayong magbasa, o kaya may ginagawa po kayo, habang nagbibihis ako, kadalasan habang nagbibihis po ako, no, binubuksan ko po ang audio Bible para po lagi ko ako nare-remind, lalo na po sa Old Testament, lalo na sa mga kwento. Pag nakikinig po ako, ganun pala yung nangyari doon. Marami pa po akong hindi alam. Minsan, ba't di ko napansin noon yun? Ganun pala yung nangyari sa... And this is very important. Kung mahal po natin ang Panginoon, ito po yung love letter ng Panginoon sa atin. Basahin po natin. Na-in-love na ho tayo, di ho ba? Panahon po namin kasi may mga love letter pa eh. Sino po yung panahon nyo tumanggap kayo ng love letter?
Hindi po ako siguro, pero makikipusta po ako. Alam niyo po, nung nakareceive kayo ng love letter, hindi niyo lang minsan binasa yan. Paulit-ulit kasi ang ganda ng sinasabi. Pakilig-kilig ka pa. May kang mga paliging kakakilig. Kapag in love ka, gustong-gusto mong basahin yung sulat ng taong na in love ka. Paulit, kahit maiksi lang siya. Inuulit-ulit mo. Noon po, uso pa yung humingi ka ng picture. Tapos meron po siyang dedication sa likod. Ingat lagi, alang magbayo, o ito niya, pinimigbayong, gayan, sugarulya. Dapat po doon, no, magbayo tamo para magpakatino tamo. No? Sabi ko, na-realize ko yung mga declaration namin noong high school, alang magbayo, nung kayo magbayo siguro, kayo masenso ako. Kahit lang po short yung dedication doon, inuulit-ulit mo, potang kahit kiss-kiss, may pait ng kain. May nga put-put dito, kaya lang yung lupa kayong kakakiss mo. You need to read the Word of God, no, para mas ma-in love tayo kay Lord. Kasi po, the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na nakikilala mo si Kristo, the more na nai-in love ka sa Kanya. And the more you get stronger. At the more na nagiging matapang ka, lalo na sa mga demonyo. Kahit pa mag-manifest pa sila ng gabi o ano po yung tawag ho dito, madaling araw, wala ka nang pakialam sa kanila, hindi ka na matatakot. Ako po, maniwala kayo, nung bata po ko, takot na takot ako sa dilim. Pag inutusan po ako dyan, sa Lourdes po kami, ng tatay ko, no, bili ka ng ganito, bili ka ng sigarilyo, alam niyo po yung mga ganun. Dahil noon po, madilim. Pero ngayon po, maliwanag, lalo na kining Karibas Banda Pastores na sa paklang LED. Madilim po noon. Tatakbo ako sa dilim. Pero ngayon po, alam niyo po, dahil sa bahay po namin, hiwalay yung CR ko, sa labas po siya. Minsan mapapasiyar ako ng madaling araw, alas 3, alas 2. May mga narinig akong kakaiba. Na ano po, minsan nga, magtaka po kayo, alas 2, alas 3, meron. Hanggang ngayon po narinig ko, minsan may mga batang tumatawa. Sama kayo, alba, ng oras, na hindi na pare. Ako, demonyo, kaya ako. Bala ka kayong biye mo, ako, idakasikaso. Minsan po, huwag niyo pong pansinin yung mga yan. KASP. Pag pinapansin mo, kaya, narinig mo yan. Para mo nang gino-glorify. Sabi mo, paboray mo, nakikwenta yan, demonyo la rin namin. Maniwala kahit hindi ka tinatantanan ng demonyo, daig pa niya si Mike Enriquez. No? Pero, ito rin ang maganda, maniwala kahit hindi, ang Lord hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kapag nababasa mo sa salita ng Diyos, nasabi ng Panginoon, kahit saan dumaan ka man ng ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man ng apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng nababasa po natin, kailangan po nating maniwala at sundin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng James 1:22, sabi po yan, but don't just listen to God's word. Huwag ka lang makinig. Narinig mo lang. Hindi po sapat po yun. Ang sabi po ni James, you must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Hindi po ba masakit yung niloloko ka ng ibang tao? Pero alam niyo po, mas masakit yung niloloko mo ang sarili mo. Sarili mo na, niloloko mo pa. Baka sabihin ng sarili mo, pag maglokwan mo ko, balo may Bible, may kay, o tabalo kaya ka, metong. Anya mga pakarok ka tayo. Paano kaya kung sumagot yung sarili mo? Diyangi ka pa, maglokwan mo ko naman. Alam niyo po, masakit ang niloloko ho tayo. No, lalo na kung mahal mo isang tao. Pero kung sarili mo, niloloko mo na, kano po kasakit yan? Huwag po natin lokohin ng ating sarili. Kung alam po natin ang salita ng Diyos, sundin po natin. That's why we need the Word of God. You can overcome sin by obeying God's Word. You can never overcome sin kung hindi mo ito susundin. Kailangan sumunod ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Number 2, the Bible has supernatural power because God's Word trains us to be righteous. Tinuturuan po tayo kung paano tayo maging righteous. Now, ang sabi po ng 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang sabi po dyan, lahat ng kasulatan, yan po ay hiningan ng Diyos, inspired by God. Lahat po. Nung sinulat po ni Paul yan, wala pang New Testament. Pertaining to Old Testament po yan. Pero paano ang New Testament, Pastor? Saan po nakasulat ba yan? Sa New Testament.
And therefore, old and new, yan po ay inspired by God. Buhay po ang lahat ng yan. And ang sabi po dyan, all scripture is God-breathed. And it's useful for what? Teaching. Rebuking. Alam niyo, useful for teaching muna po tayo. May mga pilosopo, hello, sound check. May mga, hello, sound. Niloloko ya? Hello, sound check. Wala na. Hello. Hello. Praise the Lord. Nakuri na ako. Ang word ng Panginoon, it is useful for teaching. May mga pilosopong sasabihin po nila, nasusunod mo ba ang lahat ng salita ng Diyos? Sa totoo lang po, hindi po natin sinusunod ang lahat ng nakasulat sa Bible. Makinig po kayong mabuti, maging kulto niya tayo, Pastor Manny. At hindi po natin kailangan sundin ang lahat ng nakasulat sa Bible. Makinig po kayong mabuti. Bakit? Hindi po lahat ng nasa Bible ay pinapasunod. Pero lahat sa Bible, kailangan matuto tayo. Yung pong nag-aalay po sila ng mga baka noon, hindi na natin sinusunod yun. Amen. Yung nagpakabangatay si Judas, susundin mo ba yun? Hindi rin po. Pero matuto tayo dapat doon. Yung pagre-rebelde ng mga Israelites, susundin natin yan? Hindi. Dapat matuto tayo. Kaya nga po, ang lahat ng kasulatan ng Diyos ay mabisa po para turuan tayo. Kaya ito po yung sagot dun sa mga pilosopo, nasusunod ba natin? Hindi. At hindi lahat pinapasunod ng Diyos. Pero lahat kailangan basahin natin para matuto tayo sa lahat na nakasulat sa salita ng Diyos. Kung maliwanag po yun, magsabi kayo ng amen. Napakasimple lang po, baka sabihin nyo, kulto si Pastor Manny. Maliwanag po yun, hindi lahat na nakasulat sa Bible sinusunod. Pero lahat na nakasulat sa Bible, pwede tayong matuto. At ang sabi po dyan, for rebuking. Re-rebuke tayo kung maliho tayo. Alam niyo po, may mga churches na ayaw po nilang ang message, rebuke po siya. Or correction. Dahil sinasabi po nila, parang ako po noon, hanggang ngayon po, no, may mga sinasabi po na under the law po ang ano po natin, ang ating mga preaching. Ang gusto po kasi ng ilan, puro lang blessing, puro grace, yung ganun ho. Puro dapat, kahit yung nakakasala ka, okay lang. Wala pong ganun sa Bible. Kailangan kung mali, dapat i-rebuke. Kung mali, dapat i-correct. Kahit na masakit. Masaktan na ho tayo dito ng salita ng Diyos. Pero wag lang ho tayong masaktan ng impyerno na wala na tayong magagawa. Kaya nga po, matalim ang salita ng Diyos. Double-edged sword. Daig pa ho yung mga alam niyo po yung mga taong samurai, no? Yung samurai po, mga tao po yun eh. Yung kanilang espada, napakatalim po. Daig pa ho yun. It penetrates to dividing soul and spirit. Alam niyo po, in the Bible, yung soul and spirit, hindi po pwede paghiwalayin yan. Ang pwede lang maghiwalay niyan, salita ng Diyos. Now, sabi po, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Kapag sinasabi mo, o ginagamit mo ang salita ng Diyos, ano po sinasabi ng ilan? Lalo na sa mga LGBTQ, ano po yung mga ng XYZ. Alam niyo po, sasabihin na, napaka-judgmental yun naman, hindi mo ko pwedeng i-judge. Hindi natin sila ginajudge. Ang nagja-judge, ang salita ng Diyos. Kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, kala nila tayo ang magja-judge. Ang sabi po dyan, pwede ba natin pakita uli yung Hebrews 4:12? Para po, ang sabi dyan, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, nasasaktan ang ilan at sasabihin nila, full of hate tayo. Ang totoo po, nasasaktan sila kasi ayaw po nilang pa-rebuke, ayaw po nilang pa-correct. Dahil matalim ang salita ng Diyos. Matalim ang salita ng Diyos. At ito lang po ang pwedeng magpabago sa tao kung tatanggapin niya. Pero tayo pong mga Kristiyano, sinasabihin po tayong judgmental ho tayo. Hindi tayo judgmental. Ginagamit lang po natin ang salita ng Diyos at nadjudge sila dahil matalim ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, it is useful for teaching, rebuking, correcting, and what? Training. Training in what? In righteousness. Pastor, di ba righteous na tayo? Alam niyo po, nung tinanggap natin ng Panginoon, no, pakinggan niyo mabuti ito, nung tinanggap natin ng Lord, naging righteous na ho tayo. Positionally. Tayo po yung naging anak ng Diyos. Pero morally, yung behavior po natin, hindi pa po righteous. Ang tawag po ng Bible dyan, sanctification. Sabihin niyo po, sanctification.
Linilinis pa ho tayo. Linilinis ang kaisipan po natin, ang puso ho natin, linilinis ang pagkatao po natin upang lumakad tayo doon sa katwiran na binigay po sa atin ni Kristo. So, nung tinanggap po si Kristo, ngayon po, ligtas na ka na. Ligtas ka na. Kahit hindi ka pa talaga perfect sa ano, hindi tayo mape-perfect po sa ating pong behavior sa mundong ito. Pero dapat nag-i-improve po tayo from glory to glory. We are being changed into Christ-likeness. Amen ho ba? Something is wrong kung mas matino ka last year kesa ngayon. Dapat mas matino ka ngayon kesa sa mga nagdaang panahon. Because we are being changed by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, from glory to glory. Amen po ba? Kaya nga po, tinitrain ho tayo, paano tayo mabuhay, maalinis ho tayo, maging kamukha po tayo ni Kristo. Yan po, ano po yung ano ho dyan, ang solusyon, ang salita ng Diyos. Tinitrain tayo so that, bakit? May purpose. Kaya po sinabi, so that, ang purpose po nito, yung servant of God, tayo po lahat ay lingkod ng Diyos. Bagamat anak tayo ng Diyos, pero dapat meron tayong pusong maglingkod sa Diyos. I'm not saying lahat tayo magpastoro dito sa church. Kung ikaw ay isang nurse, guro, engineer, kung ikaw ay nasa call center, ano man ang trabaho mo, ikaw ay estudyante, sa bahay man, dapat pinaglilingkuran mo ang Diyos. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Tayo yung mga lingkod po ng Diyos. Kaya sabi niya, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Tayo po yung maging mahasa po para po sa pagkawang gawa ng kabutihan, para po sa glory po ng ating Panginoon. Excuse me po. Amen po ba? And that's why we need the Word of God. Paano ka mababago kung wala kang alam sa salita ng Diyos? Huwag po kayong masatisfy sa pakikinig lang ng salita ng Diyos dito. Maganda po, nakikinig kayo. Pero pag uwi niyo po, i-check niyo po ang Bible. I-check niyo po ang mga pinrich po namin. Kung tama po sila. Kasi in that way, lalo ka pong nahahasa, lalo mo pong na-memorize by heart. Alam niyo po, hindi po mahalaga na ma-memorize mo ang Bible by word for word. Pero ang mahalaga, by heart, alam mo. Kung yung John 3:16, hindi mo siya ma-memorize ng word for word. Pero alam mo na yung ama, binigay niyang bugtong niyang anak dahil sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Na kung ikaw ay manampalataya, hindi ka mapunta ng impyerno. Hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. That is memorizing the Word of God by heart. Hindi po siya word for word ang sinabi ko, but that is by heart. Alam mo, nakasulat sa Bible yung pag-ibig ng Diyos. Alam mo, nakasulat sa Biblia yung paano ka maliligtas. So dapat po, maliwanag po ito, positionally righteous po tayo. But gusto po ng Lord, mabago tayo. Kasi po walang maniniwala sa atin kung yung ugali pa rin natin, yung lumang pagkatao pa rin. Kung mag-win ka ng souls, walang maniniwala sa iyo. Bakit marami pong naniniwala sa ating mga Kristiyano? Kasi nakikita po nila ang pagbabago sa ating mga ugali. That is very, very important po sa atin. And we need the Word of God para po tayo ay mabago, matrain ho tayo. Kaya sabi po ng Panginoon sa John 17:17, sanctify them by the truth. Linisin mo sila. Ito po yung process of sanctification. Your word is truth. In other words, sinasabi ng Panginoon, linisin mo po sila, Ama, sa iyong banal na salita. Sabi rin po ng Romans 15:4, for everything that was written in the past, ito po yung sinasabi ko kanina, lahat ng naisulat nung nakaraan pertaining to the Bible, sabi diyan, was written to teach us. Hindi po sinabi diyan, for everything that was written in the past was written for us to obey everything. So hindi lahat ng nakasulat sa Bible kailangan i-obey. Hindi po lahat kailangan i-obey. May mga commandments na kailangan i-obey, may mga commandments na hindi mo na kailangan i-obey. Particularly po yung pag-offer po, pag-sacrifice po ng tupa, ng baka, at marami pang sakripisyo nung mga sacrifices noong pong Old Testament. Kaya ang sabi po dyan, ng salita ng Diyos, lahat na nakasulat dyan ay nasulat para turuan tayo, lahat. Amen. Dapat po maliwanag po ito. No, huwag niyong sabihin na, kaming mga born again, sinusunod namin lahat ng nakasulat sa Bible. Sinungaling na po tayo nun. Amen. Hindi lahat na nakasulat sa Bible sinusunod po natin. Pero lahat ng nakasulat sa Bible, pinapaniwalaan natin at nagpapaturo tayo sa salita ng Diyos. Amen. So sabi niya, so that through the endurance taught in the Scriptures, tinuturuan tayo sa Biblia na tayo mag-endure, magporsige, magbata, magpatuloy,
And the encouragement that they provide, we might have hope. Kung alam mo na sinasabi ng Bible na kahit matindi ang problema mo, magpatuloy ka. Sinasabi ng Bible. Sabi po ng, halimbawa po, James 1:2, consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds. Because the testing of your faith, ang sabi niya, will produce perseverance. And let perseverance finish its work, so that you may be complete, mature, not lacking anything. Kung nakikita po natin to, sa Bible sinasabi, mag-endure ka kahit maraming ano. In fact, sabi po ng Bible, sabi po ni James, i-consider mo na ito ay kagalakan, opportunity for great joy. Bakit po? Kapag merong problema, meron din pong darating na double blessing. Kaya nga, consider it pure joy. Amen! Sino po sa inyo ang may mga problema kagaya ko? Kapag napagtagumpayan po natin ang mga pagsubok po natin, katulad po ni Job, pagkatapos po niyan, dobling pagpapala. Kaya nga po sabi po ng James 1:12, blessed is the man who perseveres, who endures, under trial, because having stood the test, that man will receive the crown of life. Sabi po ng Panginoon diyan, to those who love Him. Mahalo ba natin ang Panginoon? Kahit may problema, huwag kang magreklamo. Because yung pagrereklamo, hindi po makakabuti sa atin yan. Pag nagrereklamo ka, kapag nahihirapan ka, binubuksan mo lalo ang pintuan ng iyong spiritual na buhay at nakakagawa ang mga demonyo. Hindi po ang Diyos ang nagpaparusa sa iyo. Pero ang sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, no, in everything give thanks. Kasi kapag nagpapasalamat ka, that is protection. That is faith. Pinuprotektan ka ng Panginoon. Lord, masakit itong nararanasan ko. Lord, masakit po ang hirap po ng problema ko. Pero nagpapasalamat ako. Alam ko, magtatagumpay ako dito dahil ikaw ang kasama ko. Kapag ganyan ho tayo, punong-puno tayo ng pasasalamat, lagi ho tayong magtatagumpay. Kaya sabi po dyan, no, yung endurance na tinuturo po ng Scripture is very important. Ano man ang problema po natin, mag-endure ho tayo dahil yan ang sabi ng Bible. Bakit to? Kapag nag-endure ka, doon ka lang mananalo. Meron po tayong kasabihan dyan. Kung minsan po yung mga kasabihan natin Pilipino, biblical po sila. Walang nagwawagi sa mga umaayaw. Walang nagwawagi ko. Kaya nga po, kung aayaw ka na sa problema, ayoko na. Ayoko na. Hindi na ako mag-a-attend ng church. Yung iba po, ang pinakamalala, yung po nagpapakamatay. No, parami ang mga nagpapakamatay ngayon. Hindi lang po mga young people, kahit po mga aged people po, nagpapakamatay po sila. Bakit po? Wala po silang Holy Spirit. Hindi nila pinanghahawakan ng salita ng Diyos. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi po nila alam ang pag-asa na kay Kristo. Pero ang sabi po dyan, lahat ng nakasulat sa Biblia ay para turuan po tayong magtagumpay. Turuan ho tayong maging matapang, turuan tayong maging matatag kahit ano po ang pagsubok na daanan po natin. So let us study the Word of God, because the more we study God's Word, the more we behave in a righteous manner. Amen. Kaya nga po, it is very important na tayo po ay kumain ng salita ng Diyos. Number 3, the Bible has supernatural power because God's Word brings prosperity and success. Amen. Alam niyo po, kung minsan tayo pong mga taga-Calvary, nababansagan po tayong prosperity gospel. Pero ulitin ko lang po, hindi tayo prosperity gospel. Ang prosperity gospel, yung pong mga pastor nagpapayaman at pastor na silang humahawak ng pera. Kami po hindi kami humahawak ng pera. Di sahod po kami. Ngayon nga po, sa ATM na yung sahod namin. No, I think this March na mag-umpisa tayo ng walang kahit sino sa inyo na pwede kaming akusahan na hawak namin ng pera at may corruption. Kahit ang demonyo. Kasi po, buhat po nung pinag-usapan namin to, sabi ko, buhat ngayon, walang pastor na hahawak ng pera. Wala ding individual ang pwedeng magdesisyon kung saan pupunta ang pera. Dapat group decision siya, pastoral staff, elders and pastors. Para hindi tayo masila ng dyablo. At walang masabi po. Kaya nga po, malinis po ang konsensya po natin. Pero tinatawag tayong prosperity, Rening Lamaran na Sino bang ayaw ng prosperity? Palagay niyo po, ang Diyos gusto mo ba niya tayo maghirap? Hindi ho. Wala pong, anak, ang gusto ko sa'yo, maging mahirap ka. Gusto ko sa'yo, mangalakal ka. Alam niyo po yung nakikeyboard dito, yung anak ko, ayun. Nung bata po yan, mga 3 years old, habang nasa likod ng sasakyan, Daddy, kanya, si Cher po,
Ano ba yung nangangalakal? Yung nangangalakal yung mga taong yan kasi naghahanap sila ng pera sa basura. Ay, may pera sa basura? Sabi niya sa amin, ay daddy, mga lakal din tayo, kanya. Natawa po kami mag-asawa sa wisdom po niya. Buti na lang, nag-nursing po siya ngayon. Sa kalooban ng Lord, mag-doktor pa po siya in Jesus' name. No? Pero huwag kang mangangalakal sa hospital. Ang nais po ng Lord. Ngayon, sinasabi po nila, sabi po na, hindi kasi magandang pag-usapan ng prosperity sa church. Sabi po nila, pero ang Bible, maliwanag po, gusto po ng Lord, mag-prosper po tayo. Kung sinasabi natin masama ang prosperity, bakit ka nagpapakayaman? Bakit ka nagpapakapagod sa trabaho? Di ho ba? Kung kalooban pala ng Diyos na hindi tayo umasenso, huwag na tayong magtrabaho. Magpakahirap na tayo. Marami po ngayon mga plastic. Sabi ko, paborin nyo lang, mainggit lang mo ako. Basta tayo malinis ang konsensya natin. Kung may mga tithes offering tayo, may first fruits pa, meron pa tayong, ang tawag dito, Happy Birthday Jesus. Kung minsan, pag October, meron pang pastor's appreciation. Ang lahat po ng nagagamit po para sa salita ng Diyos. Sabi nga ako sa inyo, yung huling binili po nating lote ho dito, halos maubos po yung kaban. Kasama ko si Pastor John at Sister Nelia, ang tanong ko, meron pa tayong pang sweldo sa Sabado-Linggo nito. Lahat po kami nag-agree, God will provide. Pero nag-provide po ang Lord. Mahal po ang lote ho dito. Mahal po ang lote dito, nasa ho tayo. Pero sa Diyos walang mahal. Pinatunayan po ng Lord na gusto niya tayong mag-prosper para tayo for a purpose. You are being prospered. You are being blessed for a purpose. We are blessed to be what? To be a blessing. Hindi para maging makasarili. Amen. Ngayon, para tayo talagang mag-prosper, we need God's Word. Ang sabi po ng Joshua 1:8, study this book of instruction, the book of the law. Continually. Maganda po sa ibang salin, no? Do not let this book of the law depart from your mouth. Yun po yung study. Dapat lagi pong nasa bibig daw po natin. And then sabi dyan, meditate on it day and night. The word meditate in Hebrew is to murmur. Lagi mong sinasabi, bubulong-bulong. Alam niyo po yung mga bumubulong-bulong? Yun, parang sinasabi mo, I am blessed, I am forgiven, I am healed, I am anointed, I am protected by the blood of Jesus, I am highly favored. Dapat po, bulong-bulungan mo ito. Yan po yung meditation. Bakit po? Kapag mini-meditate mo day and night, lagi po ang word ng Lord, you will be sure to obey it. In other words, you will be empowered to obey the word of God. Kung ano yung madalas mong mini-meditate, may empower ka. Alam niyo po, bakit po may rapist ang lakas po ng loob po nilang mag-rape kung minsan mga bata pa? Because kung ano yung laging feed nila sa mind nila, puro pornography, puro po kamunduhan, kalibugan po ang nasa kaisipan po nila, then one day, talagang very empowered na po sila kahit anong mangyari na nag-rape po sila. Because kung ano ang ine-empower mo, kung ano yung pinapanood mo, kung lagi kang nanonood ng horror, nanonood naman kung ano-anong Netflix, yan ang nilalagay mo, finifeed mo sa kaluluwa mo. At yan lang ang masusunod mo. But kung finifeed mo sa iyong kaisipan, sa iyong kaluluwa, ay puro salita ng Diyos, you will be empowered to obey the Word of God. And why is it important to obey the Word of God? Ang sabi po dyan, only then you will prosper. Will you prosper and succeed in all you do? Kung madalas mong minemeditate, ang kausap po ni Lord dito si Joshua, na minana po niya yung leadership ni Moses. Nang iniwan po ni Moses, about more or less 3 million na po ang mga Israelites dito. Kasi nung lumabas po sila, 600,000 men. Mapapansin niyo po sa Bible, sa census, lagi pong mga lalaki ang inaano. And then, multiply mo na lang siguro sa pamilya, meron silang very conservative times 4. 600,000 times 4, ilan po yun? 2.4 million. Para po yung feeding of 5,000 men lang po. Pero actually po, ang pinakain po ng Lord doon, more than 20,000, including mga babae at mga bata. No? Makita po natin dito, may stress ka kung ikaw si Joshua. Walang training, bigla-bigla na lang sabi ng Lord. No, hindi niya sinabing, Joshua, ganito, mag-aaral kang ganyan, no? Mag-master's degree ka, mag-ganito ka, hindi. Sabi lang ng Lord, meditate on my word. Magkakaroon ka ng wisdom. Alam niyo po, ano man po, kung meron kang negosyo, meron kang trabaho, you want to be promoted, you want na ang negosyo mo, umasenso po siya, meditate on the word of God. God will give you wisdom na hindi po nanggagaling sa tao.
Kapag meron kang wisdom ng galing po sa Diyos, meron kang favor. Amen ho ba? Alam niyo po yung mga milyonary po dito sa church po natin, madalas po sa kanila, hindi naman matalino. Pero bakit? Nagtitiwala sila sa salita ng Diyos. Meron silang favor. Kapag pinanghahawakan mong salita ng Diyos, minimeditate mong salita ng Diyos, you will be empowered. Hindi ka lang empowered, you will be favored with God's blessing and prosperity. You will prosper and you will succeed in everything you do. Ang sabi po ng Bible, if you will meditate on the Word of God day and night. Now, ang prosperity po dito, hindi lamang po yung sa negosyo o sa trabaho. Ang prosperity po dito at success, yung pong meron kang kapayapaan araw-araw, malakas ka araw-araw. Halimbawa po, yung ikaw ay nangangailangan ng kalakasan. Ako po, madalas kong meditation, no, by His stripes, I am healed. Sa sugat, sa latay ng aking Panginoon, I am healed. In fact, nakakatulog po akong, in Jesus' name, by His stripes, I am healed, I am strong. Kasi po, alam niyo po, kung di ko gagawin to, ang mga, lalo na po, 17 years na akong mayigit na nagdadialysis. Marami po man nagdadialysis, mahina po ang katawan. Kung hindi ko po gagawin ito, ang salita ng Diyos, ito po ang kalakasan po natin. Ang sabi po, I think Proverbs 4:20, no? My son, listen to my word. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are what? They are life and brings health to one's body. Sige po, abanggit ko rin. Ayun po, no? For they are life to those who find them and health to one's whole body. Ito po yung isa sa mga naging susi po sa aking buhay. Bakit malakas po ako kahit po nagdadialysis na ako ng 17 years. Because I continue to meditate the Word of God and speak the Word of God. Kahit po nakahiga na ako, sinasabi ko, Lord, salamat po. Ikaw ang kalakasan ko. Thank you, Jesus. In fact, I don't know, 100 times or more na sinasabi kong, in Jesus' name, by His stripes, I am healed. In Jesus' name, I am strong. I am not weak. I am strong. I am healthy. I am not sick. I am healed by the stripes of Jesus. That is power. Kung hindi ko po gagawin po ito, nanununtok nang kung nanong malyari. Ala nang malyari. Ala ng Pastor Manning mag-preach kayo, mga lambot na ako, mag-online na ako mo kembale, tsaka ka maka-wheelchair. Yun ang gusto po ng Diablo. Diyan ka na lang sa bahay. Kasi tignan mo yung mga kasama ng dadialis, ganun lang sila. Tapos nagpapasama lang sila sa mall, konti-konting lakad lang. Hindi ko po buhay yun. Ang buhay ko dito, maglingkod sa Diyos. Hanggat may hininga, hanggat may kalakasan, maglingkod sa Diyos. Dahil ang buhay natin, maiksi lang. Ano ang gagawin natin? Pasyal-pasyal, araw-araw? Hindi po. Habang may lakas tayo, ipaglingkod sa Diyos. Bago mo sabihin kapag ikaw ay nakaratay na sa banig na karamdaman, sana naglingkod na ako sa Diyos. O makanano, lamaran kanyang kanita. Daramdaman mo na kayo ni kang Pastor Man, kapatinuki. Huwag mo nang hayaan na one day mahika ka at wala ka nang magawa. At sasabihin mo, Lord, pagalingin mo lang ako. Sana nga po, makatayo ka pa pag ganon. Pero kayong nakikinig kayo ngayon, ipagamit nyo po ang buhay nyo sa Lord. Hindi nyo mapapagamit ang buhay nyo sa Lord kung hindi kayo magpapalinis ang salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Hindi kayo magkakaroon ng kalakasan kung hindi nyo i-meditate ang word ng Lord. You need to meditate the word of God. Mga declaration. Lord, dahil mahal mo ko, alam ko, halimbawa po, gusto nyo ng sariling bahay, hindi na kayo mangupahan. Lord, alam ko, kung binigay mo si Kristo, Romans 8:32, hindi mo pinagkait, hindi mo ibibigay lahat ng bagay. Ama, alam ko po, nais mo sa amin hindi na mangupahan. Ngayong 2024, bibigyan mo kami ng bagong bahay. Ayan po, sa Romans 8:32, hindi ba niya bibigay nakasama si Kristo, graciously, lahat ng bagay? Amen? Sa magiging meditation mo ito, Lord, pinagkaloob mo. Ama, kung pinagkaloob mo si Kristo, alam ko, bibigyan mo kami ng bagong bahay ngayong 2024. Lord, kung yung iba umaasenso sa kanilang mga business, yung business ko, Lord, pagpalain mo, Panginoon, hindi dahil matalino ako, dahil mapagmahal ka sa akin. You need to meditate the Word of God. You need to meditate on God's love. Yun lang pang i-meditate nyo, yung pinag-aralan natin last month, na kagaano ka kamahal ng Panginoon, that is power. And if you believe na kung talagang malalim, malawak ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, Ephesians 3:20, God is able to do immeasurably more than anything you could ask or imagine.
if you believe na mahal ka ng Panginoon. According to the power of the Holy Spirit, according to the power of God's love na daladala ng Holy Spirit sa'yo, yan ay mangyayari. Higit pa sa mga iniisip mo, kapatid. Meditation is very important. Kahit po yung mga hold-upper, bago po mag-hold up ng isang bangko yan o ano, minimeditate po nila kung anong gagawin po nila. Lahat ng bagay, meron pong power when you meditate. Lahat po. How much more if you meditate on the living Word of God? You will be successful and you will prosper in everything that you will do. Amen po ba? So kailangan i-nourish po natin. Kung minsan po malnourish po ang ating ang ating kaluluwa. Bakit? Puro kayo Netflix. Kailangan po matuto po tayong mag-fasting. Amen. Mag-fasting po, alam niyo po, mga tao po ngayon, nasa Bible po yan, their God is their stomach. May mga ilan sa inyo yan, pupunta kayo dun sa mga smorgasbord, only rice, at yung mga kanyang manok na pagkasyanit ang 5 nasi. Yang bayla itang chicken kai. Marami po ngayon masisiba. Kailangan po matuto tayong mag-fasting. Fasting is self-denial. Sabi nga po last week sa inyo. When you fast, nagiging malakas ang iyong spiritual life. Alam niyo po ang dagdag bonus po nun? Ang iyong katawan napapahinga po sa anumang kinakain po natin. Nagiging healthy po ang katawan po natin. Napupurify po ang katawan po natin pag nagfa-fasting tayo. Pag nag-fasting po kayo, i-fasting nyo rin sa cellphone. Pag nag-fasting po kayo, dapat may prayer at saka may word. Kung walang prayer at saka word, ang tawag po dyan, diet. Diet lang po yan. Amen po ba? So kaya nga po, we need to meditate on the Word of God. Mabisa po ang fasting. Kasi po, kailangan mo mag-meditate kapag nag-fasting ka. Kahit 1 meal lang po. Or 2 meals. And then, pagdating ng araw, kaya mo na ang isang buong araw. Yung iba, kaya ko, pastor, hindi ako mag-aalmusal. Kabat alas 10, mag-brunch. Dati na palang gagawan. Anyway, po, sabi po ng Psalms 1:1-3, great blessings. Sabi niyo po, great blessings. Great blessings belong to those who don't listen to evil advice. Kaya nga po, what you feed your mind, ito yung nanonourish. Huwag kayong makinig sa mga bali-balitang nakakaanho. Halimbawa po, sabi ng doktor sa iyo, meron ka na lang ilang buwan na maaring totoo. It may be a fact, but the truth is, Jesus is your healer. Jesus is your strength. Great. Kung hindi ka makikinig sa mga ganyang advice. Halimbawa, narinig nyo rin sa balita, nagtataasan ang bilihin, huwag kang paapekto. Ngayon po, ang El Nino, apektado na ho tayo, kundi yung Pampanga, Bulacan, nanunuyo na po talaga yung mga taniman, pero makita nyo po, ang mga anak ng Diyos na nanariwa pa rin. Dahil sa kingdom ng Lord, the Lord is my shepherd, hindi ako magkukulang. Amen. That is very important na makita po natin na hindi tayo nakikinig sa mga evil advice. Lord, ang daming masasamang balita, pero ang magbuting balita, hindi mo kami pababayaan. Sabi po dyan, who don't live like sinners and who don't join those who make fun of God. Instead, they love the Lord's teachings and think about them day and night. Katulad po ng Joshua kanina, Joshua 1:8. And then verse 3, ang sabi po dyan, so they grow strong. Bakit po they grew strong? Because they meditate on the Word of God day and night din po. They grow strong like a tree planted by a stream, a tree that produces fruit when it should and has leaves that never fall. Everything they do is successful. Why? Because of the meditation ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Magiging mabunga ka. Para kang nakatanim sa tabi ng batis, ang sabi po dyan. Para kang puno na hindi nalalanta, na lagi kang nagbubunga, hindi natutuyo dahil katabi mo ang batis. Ang batis po natin ng Holy Spirit. Kapag lagi kang nasa Holy Spirit, lagi kang nasa Holy Word ng Lord, the living Word of the Lord, hindi ka manunuyo. Hindi mo kailangan manutang. Tandaan niyo po ito, wala pong sinabi ang Diyos sa mga anak ng Diyos na manutang ho tayo. Ang sabi ng Diyos, umasa tayo sa Kanya. Lalo't higit, hindi po sinabi ng salita ng Diyos na tayo po ay magpalimos, mag-solicit o anumang bagay. Kaya tayo po, hindi ho tayo nagpapalimos. Kung meron tayong kailangan, sabihin po natin sa Lord. Sinasabi mo lang yung pastor kasi ikaw, alam niyo po,
naranasan po namin yung walang pera. Nagdadialysis ako, naranasan ko po yan. Yung pagkwento ko sa inyo, pag sinabi ng misis ko, o Joe, wala ka ng pagdialysis. Ang naririnig ko, matay na ka kanyan, sabi ng diablo. Sabi ko kay Lord, sinabi ni David, bata pa siya, hanggang tumanda siya, wala pa siyang nakitang anak ng lingkod ng Diyos na nagpalimos ng tinapay. Kaya hanggang ngayon, pinagpapala tayo ng Lord dahil umaasa tayo kay Lord. Amen. Ano po ang sekreto? Hold on to the Word of God. Meditate the Word of God day and night. Kahit anong mangyari, huwag kayong paapekto sa mga masamang balita. Balita man ng doktor, balita man sa gobyerno. Kung anumang balita, pati balita sa kapitbahay mo, huwag ka nang paapekto. Dapat po yung mabuting balita na sinasabi ni Kristo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Bagkos pagpapalain kanya upang ikaw ay maging pagpapala, tulungan ang mga nangangailangan. Dahil yun po ang puso ni Kristo, tumulong sa mga nangangailangan. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya nga po, great blessings are given to those who always listen and obey God's word. Ulitin po natin, great blessings are given to those who always listen. Hindi lang basta po nakinig. You listen to the word of God and obey the word of God. Lastly, number 4. Hanggang 4 na points po tayo ngayon. Ay, kala ko tapos na, Pastor. Sorry po, hanggang 4 po ito. At this is very important. Yung last point natin. Sabi dito, the Bible has supernatural power because God's word is the power to refute Satan's lies. Ano po ibig sabihin ng refute? Pasinungalingan, tanggihan, i-reject. Ang salita ng Diyos, ito po yung kapangyarihan po natin para po pasinungalingan, tanggihan, ang kung anuman ang akusasyon ng diablo po sa atin. Sinasabi ng diablo, wala ka ng pag-asa. Pero sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon ng pag-asa po natin. Sinasabi ng diablo, makasalanan ka, sabi ng salita ng Diyos, sa dugo ng ating Panginoon, tinubos na niya tayo sa ating mga pagkakasala. Amen po ba? Maraming sinasabi ang diablo po sa atin. Pero matuto po tayo kung paano ginamit po ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao, bilang tao at nag-fasting po siya for 40 days and 40 nights, tinukso po siya ni Satanas sa Matthew 4:1-11. Sabi po dyan, then Jesus was led by the Spirit. Ang Holy Spirit po, dinala po ang Panginoon sa wilderness, sa disyerto, sabi niya, to be tempted by the devil. May purpose. Sinasadya po ng Holy Spirit na itong si Kristo na nagkatawang tao, na tao po siya dito mismo, dinala po siya ng Holy Spirit sa wilderness, sa ilang, para tuksohin ng diablo. May mga purpose po. Sa ating pong mga buhay, kung minsan ang Holy Spirit, nililid po tayo sa isang bagay na mga problema, tukso. Bakit po? Meron pong purpose. Sabi po dyan, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Gutom na gutom po. Siyempre po, yung ibang ako sa inyo, nakikinig lang kayo sa akin ngayon, nagugutom na kayo. Kala ba na magsaltang pastor? Ito po, si Kristo, 40 days and 40 nights. And then, the tempter came to him and said, sino po yung tempter? Si Satan. Always remember this. Kapag ikaw ay nagpapaka-spiritual, lumalapit si Satanas. Hindi lumalapit si Satanas dahil meron kang ginawang kasalanan. In fact, kapag ikaw ay nagkakasala, si Satanas hindi ka na niya lalapitan. Ay, pabayaan mo na yan. Total, nasa kasalanan na yan. Pero yung nagpapakabanan, laging nagbabantay ang mga demonyo. Laging nagbabantay ang mga kapon ng kadiliman. Kaya po si Satanas, nandito siya kasi nagpaka-spiritual si Kristo dito 40 days and 40 nights na nag-fasting po siya. So always remember that. Kapag ikaw, kaya nga huwag nyo lang itanong, Lord, kung kailan ako active sa church? Lord, kung kailan ako active sa CU? Ang dapat po nito, gamitin yung salita ng Diyos kung paano ginamit ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo dito, Ama, bakit mo ako dinala dito? Nanlalambot na ako, gutom na gutom. Hindi po. Sabi po ng diablo dito, nung tinukso siya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Ano po ang punto ni Satanas dito? Dahil alam niya, siguro, bala na siguro, ang tawag dito, magdeliryo kay Kristo, limaranop na. Ang unang kinu-question ng diablo sa atin, yung ating identity. Talaga bang anak ka ng Diyos? Talaga bang ligtas ka? Talaga bang nakakasigurado ka ba kapag namatay ka, sa langit ka? Ito po ang kinu-question ni Satanas. Kinu-question ni Satanas na si Kristo, ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Eh di, gawin mo itong mga bato na tinapay.
Hindi pala totoo yung kinanta ni Michael Jackson dun sa ano? Ang tawag dito sa We Are the World. We are the world. There comes a time. And then, ano po yung by turning, and God has shown us by turning stone to bread. Wala sa Bible yun. Hindi po. Bakit po? Masama bang, ba't di ginawa ni Kristo yung mga bato sa tinapay? Masama ba yun? Hindi naman po masama. Ang masama dito, pag ginawa ni Kristo, yung mga bato na maging tinapay, nagpailalim na siya sa dyablo. Alam niyo po noon, may mga, ang tawag dito, may mga challenges po sa mga internet, sa Facebook. Anong tawag doon? Ano yung lagwita rin? Kaya nakanbalo ita. Tapos panik ka sa bubong kanya. Si Momo, no? Momo, no? Ano sabi niya, punta ka sa bubong, lundag ka, yung iba, kuha kang kutsilyo, patayin mo, nanay mo. Alam mo, kahit anong paggawa ng dyablo, huwag kayong sasabihin ng dyablo, punta ka sa sugalan, tingnan ko kung malakas ka na. No, kahit anong iutos ng dyablo, huwag kang susunod. Kasi kapag sumunod kayong, sige, patutunayan ko sa'yo, sasabihin mo sa dyablo, sige, patutunayan ko sa'yo na malakas na ako. Nagpailalim ka na, nagpauto ka na sa kanya. Kaya si Kristo, hindi siya nagpauto. Hindi tayo uto-uto sa dyablo. Kung magpapauto ka na sa Diyos, dahil sa Diyos, hindi ka mabudol-budol. Kaya dito po, hindi po sinunod ni Kristo. And then verse 4, sabi po dyan, Jesus answered, it is written. Ano po ang pinanlaban ni Kristo? Bible, it is written. Wala mang verse at saka po chapter po noon na mga numbers, pero alam niya by heart, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So first round, natalo si Satanas. Hindi siya nagpauto kay Satanas na gawin niya yung bato na tinapay. Verse 5, ang sabi po dyan, then the devil took him. Ito po, the devil took him. Kung minsan ang dyablo, mabibigla na lang tayo, dinala pala tayo ng dyablo dito sa hindi ang Diyos ang nagdala sa'yo. Noong una, ang nagdala, ang Holy Spirit. Pangalawa ngayon, ang nagdala, ang dyablo. Inalaw po ng Lord. Bakit? For a purpose. Para tumibay ang ating pananampalataya. Kaya kung minsan, katulad ni Kristo, bilang tao, linid po siya ng dyablo. Saan? To the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Nasa pinaka-tuktok po sila ng templo. If you are the Son of God, kino-question muli ang identity ni Kristo. He said, throw yourself down for it is written. Gumamit na po ng salita ng Diyos ngayon, ang dyablo. Alam po yung salita this is Psalms 91, sabi niya, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against stone. Naalala niyo po ang Psalms 91? Nasa Psalms 91 po yan. Memorize po ng dyablo. Alam niyo anong punto dyan? Hindi sinabi ng isang mangangaral o ng isang tao nakasulat sa Bible. Pero tingnan natin kung hindi po yan kumukontra sa ibang idea yung pinapagawa ng dyablo. Tama naman eh. He will command His angels concerning you. Pero ano pong sagot ni Kristo? Word of God uli. Sabi niya, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Kaya sinasabi ng ilan, sasabihin nila, di ba ligtas ka na kahit anong gawin mo because of the grace of God? Nakasulat yan. No one shall perish. No one can snatch you out of Father's hand. Nakasulat yun sa John chapter 10. Nakasulat din sa Romans 8, who shall separate us? Pero nakasulat din, sabihin mo rin, it is written, he who endures till the end will be saved. That is how we balance doctrines. Hindi nakasulat, agad mo nang i-conclude na ganito nga. Huwag tayong magpauto. Hindi dapat nagkokontrahan ang Bible. Yan, tama yung sinabi ni Satan eh. Pero uutuin mo ba ang Diyos? Susubukin mo ba ang Diyos? Lord, lulundag ako dito. At sinabi mo, magpapadala ka ng anghel. Anong sabi ng Lord? It is also written, do not put the Lord your God to the test. Anong sinasabi ng Panginoon? Tama ang sinabi mo, nasa salita nga ng Diyos. Pero nakasulat din. Huwag mong subukan ang salita, ang Diyos. Huwag mong dalhin sa pagsubok ang Diyos. And then, again, the devil took him. Tingnan mo, linidin naman po ng dyablo to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Dito po, parang sinasabi po dito, flat ang earth. Lahat po nakikita ang kingdoms of the world. Kung hindi po nakikita ang lahat ng kingdoms of the world dito, nagsisinungaling ang Bible. But the Bible, hindi po sinungaling. Anyway, ang sabi po dyan, pinakita ng dyablo ang lahat ng kingdom. Sabi dyan,
Ang sabi po ng diablo yan, all this I will give you. Bibigay ko lahat ng kaharian ng mundong ito. If you will bow down and worship me. Tingnan niyo po ang diablo. Gusto niya talagang magpailalim si Kristo sa kanya, ang anak ng Diyos. Verse 10, anong sabi po ng Panginoon? Jesus said to him, away from me, Satan. Rinebuke na po niya. Dahil gusto niya sambahin na po siya. It is written, for it is written, ang sabi po ng Panginoon, worship the Lord your God and serve Him only. Take note, hindi po kinorek ni Kristo si Satanas na yung mga kingdoms of this world ay hindi kanya. Hindi sinabi niya, oy, Satanas, sinungaling ka, hindi sa'yo yan. Paanong naging kay Satanas ang mundong ito? Yung authority sa mundong ito. Noong pong nagkasala si Adan at Eva, ninakaw po niya yung authority sa kanila. But nung nag-resurrect si Kristo, Matthew 28:18, all authority has been given me. Therefore, go and make disciples. Go and ano sinasabi ni Kristo dito? Wala nang authority sa Satanas. Hindi na kayo pwedeng saktan pa ni Satanas. Lahat ng authority ngayon kinuha ko na sa kanya. Bumaba po sa impyerno ang Panginoon para po makuha ang authority, makuha ang mga susi. Upang tayo, kapag humayo tayo, nandyan ang protection. Kaya hindi na tayo dapat matakot. Wala na pong karapatan si Satanas sa atin kung hindi natin siya papayagan. Kung hindi tayo magpapauto. Kung lalabanan po natin siya ng salita ng Diyos. Hindi magtatagumpay ang kahit na sinong demonyo ng impyerno. Kung alam natin gamitin ang salita ng Diyos. And then, sabi po dito, then the devil left him. Naka 3 rounds po. Lumaya si Satanas because of the word of God. Ginamit nga ni Satanas ang word ng Lord pero perverted. Pero dapat gamitin po natin ang salita ng Diyos na dapat po na ito ay tama nating gamitin. Amen po ba? So Satan will pervert God's word to tempt and deceive us. Ang sabi po dyan, so we must study it more thoroughly and learn it by heart. Ipe-pervert, i-deceive tayo ni Satanas. Kung wala kang alam sa salita ng Diyos, maniniwala ka. Halimbawa po yung iglesia ni Manalo, pakikita dyan, si Kristo na tao. Sabi po, may mga ganyan po talaga. The man Jesus Christ. May mga nakasulat po talaga sa Bible. Pero it is written, John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, verse 14, and the Word became flesh. So, hindi ka basta maniniwala dun sa verse na yung pinanghahawakan ni Manalo. Ang sinabi dito, si Kristo nga tao siya, pero Diyos siya na nagkatawang tao. It is written. Amen. Kaya it is very important na alam po natin ang Bible. Kaya kung may sinasabi si Satanas, meron kang authority na i-refute siya, i-rebuke siya, i-resist siya. Ang sabi po ng Isaiah 54:17, ang sabi po dyan, no weapon forged against you. Walang sandata na pinanday laban sa iyo. Sabi po dyan, will prevail na mananalo and you will refute. Sino po ang magre-refute? Ang Diyos? Kung minsan, ang Diyos ang nilutusan natin, Lord, pag-rebuke nga si Satanas, Lord, pag-rebuke nga, parang mas mataas ka pa sa Diyos. Sabi ng Diyos sa atin, inuutusan ko kayo, kayong magpalayas ng demonyo, bakit ako inuutusan niya? Kaya sabi po dyan, you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Ano man ang sabihin ng diablo, hindi ka na-asenso, hindi, blessed ako because of Jesus. Ang sabi ng diablo, hindi ka talaga ligtas. Hindi, sabi ng Panginoon sa kanyang, kapag tinanggap ko siya, naniwala ako from my heart and I declared Jesus is Lord, ligtas na ako. You need to believe the word of God. Do not believe the lies of Satan. Refute the lies of Satan. Ako po madalas sinasabi ng diablo sa akin, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Hindi, pinagaling na ako 2,000 years ago. And one of these days, lalabas ako sa dialysis. Hindi para mag-graduate, para mag-drop out. Drop out na po ako ng dialysis. I do believe wala pong imposible sa Diyos. Amen! Kaya anuman po ang pinagpe-pray po ninyo at sinasabi ng diablo, hindi mangyayari yan, refute. I-reject nyo po. You need to know the Word of God. Ephesians 6:17. Excuse me. Sabi po dyan sa Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the word and the sword of the Spirit. Ang espada ng Espiritu. Remember, ang tema po natin, believers' spiritual powers. And one of the powers na binigay po sa atin is the living word of God. Now, sabi po dyan, which is the sword, the word of God. Sword of the Spirit, it is the word of God.
Ang sword po para saan po siya? Pang defense or pang offense? Pang offense, pang atake po siya. Hindi po pinang sasabat, pero pwede rin pang sabat po, pampigil. Pero more often than that, ang paggamit po ng sword is pang atake. Ang ibig sabihin po nito, huwag kang pumayag na sa bawat araw ang umaatake ang dyablo. Paggising mo pa lang sa umaga, atakihin mo na ang dyablo. Pakita mo that you know your authority, ipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos, at ipakita mo, alam mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Paggising mo sa umaga, purihin mo ang Panginoon. Pagkatapos mo pinuri, sabihin mo sa Satanas, Satanas, sa araw na ito, tinatapakan kita dahil wala kang karapatan sa akin at sa aking pamilya. Protektado kami ng salita, ng banal na dugo ng aming Panginoon, at ako ay highly favored. Ano man ang gawin ko sa araw na ito, pagpapalain ng Diyos dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Kailangan panyaksakan may Satanas. Dapat putulin niyo po ang ulo ng mga demonyong yan. Maging yung mga dila po nila. Kaya nga po, you need to study the Word of God para meron kang sword. Meron kang panlaban. Kung wala kang Word of God, wala kang panlalaban. Wala na lang pong oras, no? Pero sa dialysis man, nung na-COVID ako, ang pinanlalaban ko po, Word of God. Laging Word of God. Sasabihin ng Satanas sa akin, wala na akong pag-asa. Sa Diyos, walang imposible ka ako. Sabi ni Satanas, ang mahal ng babayaran mo dyan sa COVID, sa Diyos, walang mahal. Dapat po, alam po natin, i-refute ang sinasabi. Huwag yung mag-agree, ay oo nga, wala na akong pag-asa. Kung minsan ganyan ho tayo, para po, ang ganda-ganda mo mag-praise and worship dito. Tapos, nung nagpa-check up ka, alam niyo po, hindi po masamang magpa-check up. Kung talagang matapang ka, magpa-check up ka. Yung iba, hindi. Ang totoo niyan, takot ka. Maganda nga magpa-check up ka para alam mo kung mayroong demonyong nakasabit sa katawan mo na pinapahirapan ka. Pag alam mo, use the Word of God. Ikang demonyo kaya napasakitan min ka na kung nano-nano man, lumayas ka in Jesus' name. Alam niyo po, hindi tayo maposes ni Satan, pero kung minsan, nakakasakay po siya sa mga katawan po natin. Hindi lang po natin alam dahil napapayagan natin kung minsan. Pag alam mo na ngayon, gamitin mo ang espada mo. Taran me, bala mo, nangaus kanita, sisig. Taran me kang espada mo. Sabi po dyan, God's Word is our powerful weapon to overcome our enemies. Amen. Para mapagtagumpayan natin ang mga demonyo, ang ating kaaway, we need God's Word. The more you study and meditate on God's Word, the longer and stronger your sword will be. Ulitin ko po ito, the more you study and meditate on God's Word, sa Tagalog po, kung lagi mong pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan ang salita ng Diyos, iniisip ang salita ng Diyos, lalong magiging mahaba at malakas ang iyong espada. Tanong ko po sa inyo kanina, pinagtatas ko yung kamay kung sino yung maraming ilan po yung alam yung memory verse, mga Bible. Alam niyo po, kung alam niyo lang po, Jesus wept, baka po yung espada niyo parang karayom lang. O diablo, ay nano yan, makiliti ko yan. Sige pa, nakiya ka. Pero pag meron kang alam na, marami kang alam sa Word of God, mahaba ang espada mo, therefore, mas malaki ang chance mong manalo sa Kanya. You need the Word of God. Dapat po, ihabain pa na po natin, ihasa na po natin ang ating mga espada. Beginning tonight, lumaban ka sa diablo. Huwag mong payagan na lagi na lang siya. Huwag mong payagan, bagong matulog, huwag mo rin payagan, bigyan ka ng panaginip na hindi maganda. Huwag mong payagan, pagkagising mo, huwag mong payagan na makagawa siya sa iyo at sa iyong pamilya. Use the Word of God. Declare blessings upon your family. Use the Word of God. Amen po ba? Dapat po, this year, mas sumaba at mas maging matibay ang mga espada nyo. Paano po yun? Meditate on the Word of God. Study the Word of God. Mag-review na po tayo. The living Word of God. The Bible has supernatural power because, number 1, God's Word helps us overcome sin. Number 2, God's Word trains us to be righteous. Number 3, God's Word brings prosperity and success. And number 4, God's Word is the power to refute Satan's lies. Mga last verses na lang po ito before we take the Holy Communion. Isaiah 55:10-11, as the rain and snow, sabi po dyan, come down from heaven and do not return to it without watering the earth. Ang sabi dyan, kung paano yung ulan at saka yung snow na bumababa mula sa langit na hindi pwedeng hindi niya basain ang lupa, ang sabi po dyan,
at para po ito ay sumagana and making it bud and flourish, para magbunga po yung mga halaman at mga puno, ang sabi po dyan, so that it yields seeds for the sower and bread for the eater. Sabi po dyan, so is my word. Ang aking salita ay parang ulan, parang snow, ang sabi po dito, so that that goes out of my mouth, it will not return to me empty. Hindi babalik sa akin ang salita ko, sabi ng Panginoon, na walang ginawa, ang sabi po dito, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Alam po niyo, ang ibig sabihin nito? When you pray, use the word of God. Lord, sinabi mo sa salita mo, nangangailangan ako, pero sinabi mo, you are my provider. Ibinabalik mo. Alam niyo po itong ano ito? This is the process of condensation and evaporation. Pero alam niyo po, nasa ano po ito? I think nasa 2,500 years ago nung sinulat po ito. Kung di po ako nagkakamali. Pero alam niyo po, kailan lang nila nalaman, no, mga early century nang nila nalaman na yung, kaya pala may ulan kasi nag-evaporate. Merong condensation, merong evaporation. Pero sa salita ng Diyos, perfect science po. Paano po nalaman ni Isaiah yan? Nag-Google siya? Hindi po. Ang Diyos po nagturo sa kanya. Kaya alam niyo po, pag ginagamit mong salita ng Diyos, para mo po siyang in-evaporate, inaalay mo muli sa langit, sinasabi mo, Lord, ikaw ang aking Jehovah Jireh. Bago po, hindi babalik yung Jehovah Jireh word na yon kung hindi i-accomplish ng Lord. Ang sabi po doon, hindi babalik ang tubig sa langit hanggat hindi niya pinapataba ang lupa. Hindi babalik ang salita ng Diyos hanggat hindi niya pinufulfill ang pangako niya sa atin. Kaya ako sinasabi ko, Lord, sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang aking kalakasan. Lord, sinabi mo sa iyong salita, pinagaling mo na ako. By your stripes, I am healed. Lord, sinasabi mo sa iyong salita, believe you and your household will be saved. Use the word of God when you pray. Hindi po yung katalinuhan nyo. The word of God is powerful. It is the sword of the Spirit. And it gives life. Ito po yung tubig ng buhay. Kapag ito ang ginagamit po natin sa ating prayer at sa ating paglaban sa Satanas, ito po ang ating espada. Alam niyo po, nasa sa atin na lang kung matatalo pa tayo. Amen. Pero lahat ng merong word of God, laging panalo kung ito'y sinusunod at ginagamit po nila. Purihin po ang Panginoon. Sabi po dyan, the word of God is living and active. Believe it. And it will definitely fulfill the purpose God has given you. Amen. Believe the word of God. Use the word of God. Be prosperous and successful because of Jesus. Tayo po lahat ay tumayo.